Matapos tanggihan ng ilang miyembro ng NATO ang hiling ni Trump, ngayong ceasefire ay nag-ingay na sila at nagpakita pa ng suporta kay Trump habang inihayag din nila ang kinakaharap nila mga banta mula sa Russia kung saan nag-deploy si Russian President Vladimir Putin ng mga warship at 3 attack submarine sa paligid ng Europa. Pero si Trump ay tahimik lang at tila wala itong pakialam. Habang nanawagan naman ng Iran sa Israel na itigil na ang mga pag-atake nito sa grupong Hezbollah sa Lebanon dahil kung hindi ay mapipilan umano itong maglunsad ng missile strike. Pero tugon ng Israel ay handa ang kanilang puwersa sa anumang labanan at buong puwersa itong tutugon kung isasagawa ng Iran ang mga bantang missile strike. Isang araw matapos ipatupad ang ceasefire sa pagitan ng Iran, Israel at Amerika, isang airstrike naman ang inilunsad at tinarget ang isang oil refinery ng Iran sa Siri Island. Kaya't agad na inakusahan ng Iran ang Israel at Amerika ng paglabag umano sa ceasefire. Pero tugon ng isang US official ay wala umano silang operasyon sa araw na iyon, habang mariin din itong itinanggi ng IDF at sinabing hindi sila nagsagawa ng operasyon sa Iran at sa Lebanon ng kanilang focus sa ngayon. At kalaunan ay pinagbintangan na ng Iran ang United Arab Emirates at ayon umano sa kanilang mga source ay mga Mirage fighter jets ang umatake sa kanilang oil refinery. Hindi naman naglabas ng pahayag ang UAE kaugnay dyan, kaya't agad na gumanti ng drone at missile strike ang Iran at tinarget din ito ang isang oil installation ng UAE sa Al Fujairah. Sa ngayon ay bukas na ang Strait of Hormuz, pero ayon sa ilang mga report ay limitado lamang sa 15 tanker ang pinapayagan ng Iran na dumaan bawat araw. Giit ng Iran ay ipatigil muna ang mga pag-atake ng Israel sa Lebanon. Ito ay kasunod na matinding atake na ipinaranas ng Israel sa mga Hezbollah sa Lebanon. Banta ng Iran ay hindi umano sila papayag na hindi kasama ang Lebanon sa ceasefire at kung hindi titigil ang Israel ay mapipilitan umano silang maglunsad ng mga missile strike. Pero tugon dyan ni Israeli Defense Minister Katz, nagbabanta umano ang Iran dahil alam umano nitong mauubos na ang Hezbollah sa Lebanon. Giit ni Katz ay hindi umano titigil ang kanilang puwersa sa pagdurog sa Hezbollah. Dagdag pa nito ay fully prepared ang Israeli forces at handa umanong tumugon ng buong puwersa kapag umatake ang Iran. Habang inihayag naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na paulit-ulit umanong tumatawag sa kanila ang Prime Minister ng Lebanon at nananawagan na itigil na ang mga pag-atake at handa rin daw na humarap ang Lebanon sa Israel upang tapusin na ang gyera. Pero ayon kay Netanyahu ay papayag ito kung ang usapan ay tungkol sa pag-disarm sa Hezbollah at mangangakong tutulong sila sa pag-disarma sa teroristang grupo. Ayon naman sa EU Foreign Policy Chief na si Kara Kalas ay karapatan naman ng Israel na ipagtanggol ang sarili nito. Ngunit ang mga pag-atake umano ng Israel sa Lebanon ay masyado umanong mabigat na naging dahilan naman upang madamay ang mga sibilyan. Kaya't sinusuportahan umano ng Europa ang mga pagsisikap ng Lebanon na makipag-usap sa Israel at makipagtulungan upang madisarmahan ang grupong Hezbollah na nakabase sa kanilang bansa. At habang ini-interview naman ang isang matapang na Hezbollah supporter ay nakaranas ito ng nerbiyos nang marinig ang airstrike ng Israel. Samantala, matapos ang isang buwang opensiba ng Israel at Amerika kung saan walang may tumulong na NATO, ngayong tigil putukan ay nag-ingay ang mga European at kanya-kanyang labas na mga pahayag na tutulong umano sila sa pagbukas sa Strait of Hormuz. Ayon naman sa NATO chief na si Mark Rutte ay naiintindihan naman umano niya si Trump kung bakit hanggang ngayon ay masama pa rin ang loob nito sa mga European allies at hindi naman umano siya nagkulang sa paghikayat sa mga kaalyado na tulungan si Trump. Sinabi rin ni Rutte na nagulat-an niya sila nang bigla na lamang tinutuon ni Trump ang mga banta nito na bobombahin ang Iran at wala umanong koordinasyon sa kanila, pero naiintindihan umano nila dahil iyon ay isang surprise attack. Dagdag pa ni Rutte ay karamihan umano sa European ngayon ay nagpapakita na ng suporta kay Trump.
Agad naman niyang binatikos ng mga American official dahil nag-iba na naman ang kilos nila matapos umano nilang talikuran si Trump sa panahon na kailangan sila nito. Tulad na lamang ngayon kung saan ang lahat ay nakatutok sa sigalot sa Middle East, ang Russia naman ay nag-deploy naman ng mga warship kabilang ang 3 Akula-class attack submarine sa paligid ng Europa. Kaya't sanib puwersa ngayon ang ilang mga bansa sa Europa upang manmanan ang kilos ng mga puwersang ito ng Russia. Today I'm revealing details of a recent military operation undertaken by Russia. And in doing so, I'm doing this to expose the continuing Russian activity that threatens us in the UK and to highlight our constant readiness to respond. In the last few weeks, while the eyes of many were trained on the Middle East, the UK, in partnership with Norway and other allies, have responded to increased Russian activity in the Atlantic north of the UK. This operation involved a Russian Akula-class attack submarine and a concurrent deployment of 2 specialist submarines from Gugi. That's Russia's main directorate for deep sea research. And last November I outlined how these Gugi units, including the spy ship Yantar, are vessels directed by President Putin to conduct hybrid warfare activities against the UK and our allies, specifically around critical undersea infrastructure. And for the first time today, we're releasing images of the Gugi base and of these vessels. They're designed to survey underwater infrastructure during peacetime and sabotage it in conflict. In response to the Russian submarines, I can confirm that I deployed our armed forces to track and to deter any malign activity by these vessels. A Royal Navy warship and Royal Air Force P-8 aircraft, alongside allies, ensured that the Russian submarines were monitored 24/7. The Akula submarine subsequently retreated home, having been closely tracked throughout, and we continue to monitor the 2 Gugi submarines in and around wider UK waters. Our armed forces left them in no doubt that they were being monitored, that their movements were not covert, as President Putin planned, and that their attempted Samantala, ipinatupad naman ang isang lockdown sa Pakistan 3 kilometro mula sa ilang mga 5-star hotel kung saan manunuluyan ang mga opisyal ng rehimen sa Iran pati na ang mga opisyal ng Amerika para umano sa seguridad para sa gagawing pag-uusap kaugnay sa ceasefire at kasunduan. Makikita din ang paglipad ng eroplano ng Iran sakay ang mga opisyal ng Iran na ine-escort na mga Pakistani fighter jets. Kabilang sa mga dumalo para sa mga kasunduan ay sina Iran President Pezeshkian, Galibaf at Araghchi, habang sa Amerika naman ay sina Vice President J.D. Vance, Witkoff at Kushner. Babala pa ni Trump ay huwag umano magkakamali ang Iran sa mga desisyon nito dahil kung hindi ay babalik ang puwersa ng Israel at Amerika at tuluyang wawasakin ng Iran.